Hindi natin alam, totoo yata yung kanyang medical procedure o baka seryoso talaga yan na hindi na pwedeng i-reset yung i-reschedule yung medical procedure niya. Pero kung gusto niyang paniwalaan siya ng taong bayan na wala siyang tinatago na ano, dapat hindi niya yan pinostpone yung hearing sa October 22. Kung may nag-a-advise man kay Romualdez, hindi maganda yun. Kasi dapat ipakita niya talaga, hindi siya nagtatago. Hindi niya hindi yan mga rason-rason na yan na medical na yan. Wala yan. Ha? Hindi siya takot humarap, wala siyang kinakaano. Eh ngayon, biglang inanunsyo, postpone daw yung hearing ng tungkol kay Romualdez sa October 22 dahil may medical procedure na wala. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Postponed ang second hearing ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sa inilabas na anunsyo ng ICI, sinabi umano ni Romualdez na kailangan itong sumailalim sa isang medical procedure. Matatandaang nakaschedule sa October 22 ang second hearing ng kongresista. Ayon sa ICI, maglalabas sila ng advisory oras na matukoy nila kung kailan itutuloy ang susunod na hearing ni Romualdez. Isa si Romualdez sa mga nasa sentro ng usapin kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects at budget insertions sa 2025 General Appropriations Act. Nung unang hearing, umattend si Romualdez. Pero sinabi naman niya na ipapatawag pa siya uli. So naka-schedule siyang ipatawag uli sa October 22. Yun sana yung sunod na hearing niya. Kaya lang sabi ni Romualdez, hindi siya makaka-attend sa 22 kasi mag-undergo siya ng medical procedure. Mayroon daw siyang dadaan ng medical procedure sa October 22. Kaya lang mga kabunyog, hindi maganda yung mga ganyan-ganyan, mga medical procedure. Kung seryoso sana, totoo sana, na talagang dadaan siya sa medical procedure at talagang mabigat, hindi na pwedeng i-reset yung medical procedure, talagang napaka-importante, o sige. Pero kung simple lang naman sanang check-up yan, na pwede namang i-reschedule sa ibang araw, hindi naman napaka-emergency, dapat mas binigyan niya na ng priority yung hearing sa October 22. Bakit? Kasi kapag nagsabi ka na hindi ka makaka-attend dahil may medical procedure, ang taong bayan, kapag mga ganyan ang mga rason, hindi na naniniwala sa ganyan. Lahat kasi ng mga nasangkot sa korupsyon, kung ang mga nagkakasakit, nung mga panahon si Erap naka-wheelchair, si Gloria naka-neck brace, si Corona noon nag-wheelchair, saka si Juan Ponce Enrile. Bakit sila nag-wheelchair? Bakit nag-neck brace si Gloria? Para makahingi na siya ay ma-hospital arrest na lang kasi may sakit siya. Pero nung nakalaya na siya, nawala na yung neck brace. Wala nang naniniwala sa mga na yan. Tapos si Saldico naman, nang marami ng mga kasong kinakaharap at pinapatawag na, bigla nagkasakit. Sakit daw sa puso na hindi daw kayang gamutin sa Pilipinas, doon lang daw sa Amerika. Sino ang maniniwala niyan? Nagiging palusot na yung mga Ngayon, itong si Romualdez, hindi natin alam, totoo yata yung kanyang medical procedure o baka seryoso talaga yan na hindi na pwedeng i-reschedule yung medical procedure niya. Pero kung gusto niyang paniwalaan siya ng taong bayan na wala siyang tinatago na dapat hindi niya yan pinostpone yung hearing sa October 22. Kung may nag-a-advise man kay Romualdez,
Hindi maganda yun. Kasi dapat ipakita niya talaga, hindi siya nagtatago. Hindi niya hindi yan mga rason-rason na yan na medical na yan. Wala yan. Ha? Hindi siya takot humarap, wala siyang kinakaano. Eh ngayon, biglang inanunsyo, postpone daw yung hearing ng tungkol kay Romualdez sa October 22 dahil may medical procedure na wala. Pag-iisipan na naman siya ng taong bayan niya. Oh. Kaya yung adviser ni Romualdez, mali, hindi maganda yun. Dapat harapin niya. Oh. Tapos ang rason niya pa kaya hindi siya makaka-attend dahil medical procedure. May sakit na naman. Nung isang araw si Bong Revilla naglalakad naka-crutches, ganun. Oh. Ano na 'yon? Nagre-react na ang netizen. Sabi ng netizens, mukhang gagamitin na namang rason 'yan. Pag may lumabas na namang warrant of arrest kay Revilla, baka ang sabihin, house arrest na lang siya kasi may sakit siya. Oh. Kaya itong mga sakit ng mga nasasangkot sa mga kaso-kaso, kakaano sa mamamayang Pilipino yan, napupundi na ang mamamayang Pilipino sa mga sakit-sakit na yan. Si Saldico hindi umuuwi kasi may sakit daw siya. Oh. Biglang nagkasakit pag may mga na. Ngayon hindi natin alam itong si Romualdez, baka naman talaga may sakit. Kaya talaga lang napakaseryoso nung medical procedure na pagdadaanan niya, hindi na mai-schedule sa ibang araw. Baka naman. Kaya lang yun na nga, ang masama yung impression ng taong bayan na ano na naman ang iisipin sa kanya, di tumatakas siya. Tulad din nila Saldico. Oh, di ba? Oh, yan yung problema diyan. Kaya kung may nag-advise kay Romualdez diyan, mali yung advice. Dapat ang sa kanya, alin ang mas priority? Baka naman kaya pang i-reschedule yung medical procedure. Kasi pag hindi siya sumipot doon sa o kaya ipa-reset niya, i-postpone niya, iba ang iisipin ng taong bayan. Ay ngayon, ganun na nga. Postpone daw yung pagdinig ni Romualdez. Iisipin siguro niya ng taong bayan, hindi siya handa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.